Masarap ang magmahal ng isang taong handang samahan ka sa hirap at ginhawa. Kaya kung dumating na siya sa buhay mo, pakiusap, huwag mong sasaktan ng taong nagmamahal sa iyo ng lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masama ba akong tao? Kung patutulugin ko si Piero na ang latag ay karton, sobrang sama ko na ba? Ethan, best friend, anong kalokohan yun? Bakit sa karton mo patutulugin ng bisita mo? Kapag nalaman niya nila Kuya Cairo at Kuya Taki mo, naku, yari ka dun. Samuel, hindi kalokohan yan. Pagsubok yan. Nako, Ethan. Alam mo, ang ganda mo. Ang haba ng buhok mo. Umayos ka. Baka ikikalbuhin ko na talaga. At saka, bakit mo papahirapan yung si Piero? Nakakaawa naman. Samuel, bakit ba nakikialam ka? Kung gusto mo, doon ka din matulog sa karton. Magtabi kayo. Ayoko, Ethan. Sasakit ang likod ko. At saka, baka magselos ka. Gahagi. Bakit naman ako magsiselos, Samuel? Umayos ka nga. Hayaan mo na lang kasi. Pagsubok lang talaga yun. Ethan, umamin ka nga. May nararamdaman ka ba kay Piero? Kasi naman dati nung wala siya, namimiss mo palagi. Tapos nung andito na, nagsusungit ka. Ano bang problema mo? Samuel, wala akong problema. Tsaka matulog ka na. Ako nang maghuhugas ng mga kinainan. Okay, sige. Bahala ka na dito, Ethan. Natutulog na ako. Sa mga oras na to, tapos na kaming maghapunan. Naliligo na si Piero. Ako naman, andito sa may kusina. Naglilinis ng lababo. At mula dito sa kinatatayuan ko, naririnig ko ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Kanina pa siyang naliligo. Napakatagal. Kaya naman, matapos makapaglinis sa kusina, nagtungo na ako sa silid ko tapos kumuha ako ng unan at kumot para kay Piero. At paglabas ko sa silid ko, nakita ko agad si Piero na nakatayo sa harapan ng malaking salamin at pinagmamasdang mabuti ang sarili niya. Ako naman, eto, pinagmamasdan ko lang din siya. Mukha lang palang payat si Piero, pero hindi naman pala. Tsaka malaki yung dibdib at may abs pa. Baka mabasag ang salamin. Wika ako. Ethan, okay itong salamin nyo ang pogi ko dito. Huwag kang maniwala dyan sa salamin na yan, Piero. Nagsisinungaling yan. Oh, talaga ba, Ethan? Ikaw nga ang magsabi kung pogi ba talaga ako. Piero, alam mo, matulog ka na. Ito na yung kumot at unan mo. Tsaka, pogi ka naman. Pero konti lang. Talaga ba, Ethan? Ang mahalaga, medyo pogi. Tsaka, tingnan mo tong abs ko. Wala kang ganito, di ba? Oh, ano naman kung wala akong abs? Wika ako naman.
habang nakatingin sa abs ni Piero. Napabilang tuloy ako sa abs niya. 6 yung abs, tapos may isang nakabukol. Bali 7 lahat. Uy, Ethan. Nabilang mo ba? Oo, Piero. 7 lahat. Gagi, Ethan. Di kasama yung isa, iba yun. Tsaka matulog na tayo. Wika ni Piero. Hinawakan ng kamay ko at hinila ako bigla sa nakalatag na karton. Paghila niya sa akin, napaupo talaga ako sa nakalatag na karton. Tapos, inilit niya akong ihiga. Ako naman ang lalaban. Ayoko eh. Kaya lang, ang lakas ni Piero. Wala akong nagawa. Hanggang sa ito, nakahiga na lang din talaga ako habang si Piero ay, eto, ayaw akong pakawalan. Nakayakap siya sa akin ng napakahigpit. Ethan, huwag ka naman laban. Tabi na lang tayo. Namiss kasi talaga kita. Piero, pakawalan mo ko. Ayoko, Ethan. Di kita pakakawalan. Kahit sumigaw ka man o manlaban ka, di kita pakakawalan. Piero, ang kulit mo. Makulit talaga ako, Ethan. Tsaka, hanggang nag-iinarte ka, di kita pakakawalan. Bahala ka nga dyan, Piero. Nakakainis ka. Wika ako. Tapos di na sumagot si Piero na mahigpit lang na nakayakap sa akin. Nakatagilid kami pareho tapos nasa likod ko siya na nakayakap sa akin. Pati mga paa niya, nakayakap din. Wala talaga akong kawala. Ay, nako. Kaya ito, hinayaan ko na lang si Piero. Hindi na lang talaga ako nagsalita. At sa paglipas ng ilang sandali, naramdaman kong naging maluwag na yung mga yakap ni Piero sa akin. Tapos eto, naghihilik na siya. Tulog na ata ang makulit na to ah. Kaya naman, marahan kong tinanggal yung mga kamay niya na nakayakap sa akin. At sa wakas, nakawala na ako. Tumayo na ako at babalik na sana sa silid ko. Kaya lang, nang muling pagmasdan ko si Piero na natutulog, parang mas gusto kong dito matulog sa tabi niya kaysa sa silid ko. Kaya sa pagkakataong to, muli ako nahiga sa tabi ni Piero. Tapos, nakaharap na ako sa kanya. At ako na yung yumakap kay Piero. At masaya ako sa nangyayari ngayon. Ewan ko ba, pero matagal ko nang hiniling ang pagkakataong ito. Na sinabi ko sa sarili ko na kapag nakita ko na si Piero, hindi ko na siya hahayaang mawala muli sa tabi ko. Pinagmamasdan ko nga lang ang mukha niya habang natutulog siya. Nakatitig lang ako tapos eto, nakangiti na para akong wala sa sarili. Sobrang saya ko kasi. Di ko tuloy maunawaan kung ano ba tong nararamdaman ko. Ay nako, Piero. Bukas pagising mo, pipilitin kong di na maging maarte. Kasi naman, bakit ba iniwan mo ako dati? Nakakainis. Kaya naman, ipinikit ko na din ang mga mata ko. At ito na yata ang gabing tila ba nabuo na ulit ang mga pangarap ko. Simple lang naman kasi ang gusto ko. Ang magbalik si Piero. At eto, nangyari na.
Kaya simula ngayon, pipiliin ko na lang palagi ang maging masaya.